Ma, huwag kang magagalit, babalik ako. Iyon ang huling sinabi ng 8 taong gulang na si Miko bago niya bitawan ang kamay ng kanyang ina. 3 segundo. 3 segundo lang ang lumipas nang lumingon si Elena sa pinanggalingan niya. At wala na ang anak niya. Miko. Noong una, mahina lang ang tawag niya. Akala niya baka nagbibiro ang bata. Baka nagtago sa likod ng isang tindahan. Baka sumama sa ibang mga batang naghahabulan sa gitna ng pista. Pero nang lumingon siya sa kanan, wala. Sa kaliwa, wala rin. Miko! Mas malakas na ang sigaw niya. Maraming mukha ang napalingon. Pero walang batang tumugon. Sa likod niya, patuloy ang tugtog mula sa covered court. May mga nagtitinda ng ihaw-ihaw, may mga batang may hawak na lobo, at may mga magulang na abalang pinapanood ang mga palaro. Normal ang lahat. Maliban sa kanya. Parang biglang nawalan ng hangin si Elena. Kanina lang, hawak niya ang maliit na kamay ng anak. Ngayon, wala na. Miko! Halos tumakbo siya patungo sa maliit na rides sa gilid ng plaza. Anak! Tumingin siya sa ilalim ng mga mesa. Sa likod ng mga tindahan. Sa may entablado. Wala. Lumapit ang isang tindera. Ma'am, may hinahanap po ba kayo? Anak ko. Nanginginig ang boses niya. 8 taong gulang. Nakasuot ng asul na shirt, puting shorts, dilaw na sapatos. Miko ang pangalan? Opo. Baka nasa may rides. Wala po. Ma'am, ni. Napalingon siya. Isang batang lalaki, halos 10 taong gulang, ang nakatingin sa kanya. May nakita po akong batang katulad niya. Mabilis na nilapitan ni Elena. Saan? Doon. Itinuro nito ang makitid na kalsada sa likod ng plaza. May kasama po siyang babae. Naniga si Elena. Babae. Tumango ang bata. Sigurado ka? Parang siya po. Anong suot? Beige. May sinabi ba siya? Umiling ang bata. Hindi ko narinig. Hindi na nagtanong si Elena. Tumakbo siya. Nakita niya si Ramon sa may gate ng covered court. Ramon! Pagtingin nito sa mukha niya, agad itong lumapit. Anong nangyari? Wala si Miko. Napatigil si Ramon. Ano? Nawala siya. Saan? Dito. Kanina lang. Kasama mo siya. Nasaan? Hindi na sumagot si Elena. Kinuha niya ang kamay ng asawa. Doon. Sabay silang tumakbo sa makitid na kalsada. Sa dulo nito ay isang lumang waiting shed. 2 bahay. Isang maliit na tindahan. At isang kalsadang papunta sa dating bakery. Pero walang Miko. Walang babaeng nakabeige. Walang kahit sino. Tingnan natin sa kabilang daan, sabi ni Ramon. Humiwalay sila. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Elena sa waiting shed. Wala. Doon tayo sa bakery. Nang papunta na sila roon, may nakita silang tricycle driver. Kuya! Huminto ito. May nakita ba kayong batang lalaki? 8 taong gulang. May blue shirt. Opo. Nag-isip ang lalaki. Parang may nakita ako. Biglang lumapit si Elena. Saan po? Bandang 12:00. Papunta sa lumang bakery. Mag-isa. Hindi ako sigurado. May kasama. Parang may taong nasa likod. Babae ba? Hindi ko nakita. Bakit hindi niyo hinabol? Akala ko kasama ng magulang. Napatingin si Elena kay Ramon. Walang nagsalita. Dahil pareho nilang alam na kung totoo iyon. May ibang taong nakakita kay Miko bago siya tuluyang nawala. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, mas marami nang tumutulong. Mga tanod. Mga kapitbahay. Mga kamag-anak. Sinuyod ang palengke. Ang terminal. Ang ilog. Mga eskinita. Bawat daan na maaaring tahakin ng isang bata. Pero wala. Pagsapit ng 7:00, halos hindi na makapagsalita si Elena. Naupo siya sa tabi ng waiting shed. Doon nakita ni Ramon ang maliit na backpack ni Miko. Ellen. Tumayo siya agad. Kay Miko.
Kinuha ni Ramon ang bag. Nandoon ang bote ng tubig. Ang baon niyang biskwit. Isang maliit na laruan. Pero wala ang drawing notebook. Naniga si Elena. Dala niya yon kanina. Sigurado ka? Baka naiwan sa bahay. Hindi. Tahimik si Ramon. Kabisado ni Elena ang anak niya. Araw-araw nitong dala ang notebook. May mga bahay roon. Mga puno. Mga tao. Mga lugar na gusto nitong iguhit. At bago sila umalis ng bahay ng araw na yon, sinabi ni Miko, "Ma, may gusto akong iguhit sa pista." "Anong iguguhit mo?" Ngumiti ang bata. Sorpresa. Napapikit si Elena. Hindi na niya alam kung umiiyak ba siya o humihinga. Kinabukasan, nagpatuloy ang paghahanap. May mga poster na ipinaskil. May mga taong nagpunta sa kalapit na bayan. Sinuri ang mga available na hisi. May ilang malabong kuha. Pero walang malinaw. Hanggang sa isang tanod ang nakahanap ng isang punit na papel malapit sa lumang bakery. "Ma'am, baka galing sa notebook." Kinuha yon ni Elena. Isang guhit. Hindi buong larawan. Pero may isang bagay na malinaw. Isang makitid na kalsada. May malaking puno sa gilid. At sa dulo, isang bahay na may asul na gate. "Ramon ni." Tahimik itong tumingin sa papel. "May kilala ka bang ganitong lugar?" Umiling ang lalaki. Wala. Pero napansin ni Elena ang pagbabago sa mukha niya. Parang may nakilala. Parang may naalala. "Ramon, wala akong kilala." "Sigurado ka?" Kinuha nito ang papel. Saglit niya iyong tinitigan. Pagkatapos, maingat na itinupi at inilagay sa bulsa. "Bakit mo itinago?" "Baka mawala." Hindi na sumagot si Elena. Pero sa unang pagkakataon, may maliit na butas na nabuo sa tiwala niya sa asawa. Lumipas ang unang buwan. Wala pa ring Miko. Lumipas ang 6 na buwan. Wala. 1 taon. Wala. Sa paglipas ng mga taon, natutong magsalita ang barangay tungkol sa ibang bagay. Pero hindi si Elena. Para sa kanya, parang kahapon lang nang sabihin ni Miko ang huling salita nito. "Babalik ako." Hindi siya bumalik. At hindi rin siya tumigil sa paghihintay. Makalipas ang 8 taon, isang maulang hapon, may kumatok sa kanilang pintuan. Si Aling Cora. Dating guro ni Miko. May dala siyang lumang karton na envelope. "Ma'am Cora? May nahanap ako." "Iyan ang result ba?" Umiling ang matanda. Hindi. Inilabas niya ang isang lumang papel. School activity ni Miko. Maingat na kinuha ni Elena. At nang makita niya ang drawing, parang bumalik sa kanya ang buong nakaraan. Parehong kalsada. Parehong malaking puno. Parehong asul na gate. Pero ngayon buo na ang larawan. May maliit na pulang cart sa gilid ng bahay. At may 3 figure. 2 araw bago siya mawala ginawa niya ito, sabi ni Aling Cora. "Bakit ngayon ko lang nakikita?" "Nasa lumang storage room." "May sinabi ba siya tungkol dito?" Matagal na nag-isip ang matanda. "Ano?" Tumingin si Aling Cora sa drawing. Sabi niya, hindi raw bahay ang mahalaga. Kung gayon, ano? Lugar daw. Napahigpit ang hawak ni Elena sa papel. May sinabi pa. Tumango si Aling Cora. May gusto raw siyang hintayin doon. Napatitig si Elena sa 3 figure. Sino? Umiling ang matanda. Hindi niya sinabi. At sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, may isang tanong na muling bumalik sa buhay ni Elena. Sino ang hinihintay ng kanyang 8 taong gulang na anak sa lugar na yon? Hindi pa niya alam na nasa drawing na pala ang unang bahagi ng sagot. At hindi pa niya alam na ang bahay na yon ay ilang minuto lamang mula sa lugar kung saan huling nakita si Miko. Hindi pinikit ni Elena ang mga mata niya ng gabing iyon. Nasa mesa sa harap niya ang lumang drawing ni Miko. Sa loob ng 8 taon, napakaraming bagay ang nawala sa kanya. Mga damit ng anak. Mga laruan. Mga sulat mula sa paaralan. Pati ang boses ni Miko ay unti-unting naging malabo sa kanyang alaala. Pero ang drawing na ito,
Parang may kung anong ibinabalik. Ang kalsada. Ang malaking puno. Ang asul na gate. At ang 3 taong nakatayo sa paligid nito. Kinuha niya ang 5 piraso ng drawing na itinago niya mula sa backpack ni Miko. Dahan-dahan niya iyong ipinantong sa bagong nahanap ni Aling Cora. Nagkatugma. Eksaktong-eksakto. Parang 2 piraso ng iisang alaala. Sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, nakaramdam si Elena ng kakaibang bagay. Hindi pa pag-asa. Pero isang posibilidad. Baka may naiwan si Miko na sagot. Kinabukasan, maaga siyang pumunta kay Aling Cora. May dala siyang parehong drawings. Ma'am, gusto kong malaman lahat. Tahimik na tumingin ang matanda. Bago siya mawala, ilang beses niya bang iginuhit ito? 3 beses. 3. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon? Hindi ko akalaing may kahulugan. Inilabas ni Aling Cora ang isang lumang folder. May 3 school activities. Sa bawat isa, pareho ang lugar. Pero may maliit na pagbabago. Sa unang drawing, walang mga tao. Sa ikalawa, may isang maliit na figure malapit sa gate. Sa ikatlo, 3 na. Napatingin si Elena. Bakit dumami? Hindi ko alam. Tinanong niyo ba siya? Tinuruan ko siyang huwag masyadong pag-isipan ang drawing. Akala ko ginagawa lang niya yon dahil gusto niya ang puno. Napangiti ng bahagya ang matanda. Pero noong 3 beses, siya mismo ang lumapit sa akin. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, ma'am, dito po ako maghihintay. Nanlamig ang mga kamay ni Elena. Saan? Hindi agad sumagot si Aling Cora. Sa lugar na iginuhit niya. May hinihintay ba siya? Tumango ang matanda. Sabi niya, may darating. Sino? Hindi niya sinabi. May sinabi ba tungkol sa akin? Meron. Napatingin si Elena. Sabi niya, huwag niyo pong sabihin kay mama. Napayuko si Elena. Bakit? Ano ang alam ng anak niya na ayaw nitong malaman niya? At bakit kailangan niyang maghintay roon? Makalipas ang ilang minuto, may isa pang bagay na inilabas si Aling Cora. Isang maliit na index card. May isinulat ako rito noon. Ano? Napansin kong pabalik-balik si Miko sa parehong guhit. Kaya tinanong ko siya kung saan niya nakikita ang lugar. Ano ang sagot niya? Malapit lang po sa may lumang bakery. Napatayo si Elena. Ang lumang bakery. Iyon ang lugar kung saan natagpuan ang backpack. Iyon din ang lugar na binanggit ng tricycle driver. At ngayon, lumalabas na ito rin ang pinanggagalingan ng drawing. Biglang nagkaroon ng direksyon ang 8 taong paghahanap. Hindi si Miko basta nawala sa kung saan. May pinuntahan siya. At maaaring alam niya kung saan. Bago sila maghiwalay, tumingin si Aling Cora kay Elena. May isa pa akong naalala. Ano po? Noong araw na ginawa niya ang huling drawing ni. Nag-isip ang matanda. May itinanong siya sa akin. Ano? Ma'am, kapag may naghihintay sa iyo sa isang lugar, paano mo malalaman kung siya talaga ang pupunta? Napatitig si Elena. Bata pa si Miko noon. 8 taong gulang. Bakit siya nagtatanong ng ganoong bagay? Maya-maya, naroon na si Elena sa lumang bahagi ng barangay. Kasama niya si Ramon. Hindi niya sinabi sa asawa ang lahat ng nalaman niya. Hindi pa. Nais muna niyang makita ang lugar bago siya muling magtanong. Naglakad sila sa lumang kalsada. Sa kaliwa, ilang lumang bahay. Sa kanan, tuyong bakanting lot. Hanggang sa makita ni Elena ang malaking acacia tree. Tumigil siya. Ramon. Hindi sumagot ang lalaki. Nandoon na sila. Eksaktong lugar sa drawing. At sa dulo ng kalsada. Isang lumang bahay na may kupas na asul na gate. Napatigil si Elena. Walang duda. Ito yon. Ang lugar na paulit-ulit iginuhit ni Miko. Ang lugar na sinabi nitong paghihintayan niya. Lumapit si Ramon. Baka nagkataon lang. 3 beses niya itong iginuhit. Tahimik ang lalaki. Napansin ni Elena ang isang kalawangin ng pulang cart sa tabi ng gate. Parehong-pareho ng nasa drawing. Alam mo kung kanino ito? Umiling si Ramon. Pero hindi siya tinitingnan ni Elena.
Nakatingin siya sa gate. Parang alam mo. Hindi. Ramon. Sinabi ko ng hindi. Muling tumingin si Elena sa kanya. May saglit na katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya. Bakit nanginginig ang kamay mo? Hindi sumagot si Ramon. Sa halip tumingin siya sa bahay. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paghahanap, nakita ni Elena ang isang bagay na mas malakas pa kaysa pagkatakot. Pagkilala. Parang nakita na niya ang lugar noon. Bago sila umalis, may matandang lalaking lumabas sa kabilang bahay. Napansin nito ang drawing sa kamay ni Elena. Akin bang nakikita mo? May kilala po ba kayong nakatira rito? Tinuro ng lalaki ang asul na gate. Si Jonas dati. Dati. Tricycle mechanic. Umalis lang at lumipat sa bahay na yan. Saan? Doon lang. Siya pa rin ang may-ari. Napatingin si Elena sa asawa. Hindi gumalaw si Ramon. May nakita po ba kayong bata rito 8 taon na ang nakalipas? Saglit na nag-isip ang matanda. May isang araw na may batang lalaki. Nanlamig si Elena. Si Miko. Hindi ko alam ang pangalan. May kasama ba? Umiling siya. Pero may isang babae. Babae. Anong itsura? Hindi ko maalala. Sigurado kayong bata yon? Bakit? Dahil umiiyak siya. Huminto ang lalaki. Pero hindi siya mukhang takot. Kung gayon, bakit siya umiiyak? Umiling ang matanda. Parang may hinihintay. At bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng aral at inspirasyon. Kinagabihan, hindi na mapakali si Elena. Isang bagay ang paulit-ulit sa isip niya. May babaeng kasama si Miko. At ayon kay Aling Cora, may taong hinihintay siya. Hindi ito mukhang pagdukot. Hindi rin simpleng paglalakad ng isang bata. Parang may pinlano siyang puntahan. Kinuha niya ang drawing. Mas maingat niya itong pinag-aralan. Sa tabi ng kalsada, may 3 maliliit na marka. 1, 2, 3. Sa unang tingin, simpleng guhit lang. Pero nang ikumpara niya sa aktual na kalsada, napansin niyang may 3 liko bago makarating sa asul na gate. Hindi niya ito naunawaan agad. Bakit kailangang bilangin ni Miko ang mga liko? At bakit kailangang tandaan ng isang 8 taong gulang ang eksaktong ruta? Habang tahimik siyang nakatitig sa papel, may isang anino sa labas ng bintana. Napalingon siya. May lalaking nakatayo sa kabilang gilid ng kalsada. Naka-dark shirt. At may hawak na lumang motorcycle helmet. Saglit silang nagkatitigan. Pagkatapos ay umalis ang lalaki. Tumayo si Elena. Binuksan niya ang pinto. Wala na ito. Pero bago pa siya makabalik sa loob, napansin niyang may isang bagay sa mesa na hindi niya iniwan doon. Isang lumang litrato. Hindi niya alam kung saan iyon nanggaling. At nang tignan niya ang larawan, nanlamig ang buong katawan niya. Dahil sa harap ng asul na gate, naroon si Lorna, ang sarili niyang kapatid. Matagal na nakatitig si Elena sa litrato. Hindi siya makapaniwala. Sa harap ng asul na gate, sa ilalim ng malaking acacia tree, naroon ang kapatid niyang si Lorna. Mas bata. Siguro 27 taong gulang. Naka-beige na blouse. At sa tabi niya, ang pulang cart na iginuhit ni Miko. Hindi maaari eh. Dahan-dahang binaligtad ni Elena ang litrato. May petsa. 2 araw bago mawala si Miko. Nanlamig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung paano napunta sa mesa niya ang litrato. Pero alam niyang may isang taong naglagay nito roon. At ngayon, kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo kay Lorna. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ng kapatid. Pagbukas ng pinto, agad napansin ni Lorna ang litrato sa kamay niya. At sa isang iglap, nawala ang kulay sa mukha nito. Lorna. Walang sagot. Pumunta ka rito 2 araw bago mawala si Miko. Hindi ganon ang iniisip mo. Hindi mo pa alam kung ano ang iniisip ko. Napayuko si Lorna. Pumasok sila sa sala. Inilapag ni Elena ang litrato sa mesa. Sabihin mo. Mahabang katahimikan. Sa wakas, umupo si Lorna.
Bakit? May kailangan akong kunin. Ano? Hindi ko pwedeng sabihin. 8 taon na, Lorna. Nanginginig ang boses ni Elena. 8 taon kong iniisip kung buhay ba ang anak ko. Huwag mo akong sabihan na may bagay ka pang hindi pwedeng sabihin. Napaluha si Lorna. Hindi ko alam na mawawala siya. Hindi iyon ang tanong. Tahimik. May nakita ba si Miko sa bahay ni Jonas? Hindi ko alam. Kasama mo ba siya noon? Umiling si Lorna. Hindi. Sigurado? Kung gayon, bakit parang kilala ka ng lugar? Hindi sumagot si Lorna. Mas lalong napuno ng galit at sakit ang mukha ni Elena. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga ng malalim si Lorna. May pinuntahan akong isang tao roon. Sino? Si Jonas. Bakit? May bagay siyang hawak na kailangan ko. Anong bagay? Medical record. Natigilan si Elena. Kanino? Tahimik. Lorna. Kay Miko. Parang huminto ang oras. Bakit may medical record si Miko? Dahil ilang linggo bago siya mawala, may problema siya. Ano? Paulit-ulit siyang nahihilo. Masakit ang ulo. Minsan sumusuka. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Elena. Naalala niya ang mga umagang hinahawakan ni Miko ang sentido nito. Ang pagsabi nitong parang umiikot ang kwarto. Ang pagsagot niyang baka pagod lang ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko kay Ramon. Napatingin si Elena. Ramon? Tumango si Lorna. Gusto niyang ma-check si Miko. Pero wala kayong sapat na pera noon para sa mga test. Napaupo si Elena. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil ayaw niyang matakot ka. Hindi iyon sapat na sagot. May ginawa ba kayo sa likod ko? Hindi. Lorna. Sinubukan lang naming maghanap ng tulong. Kay Jonas? Bakit sa kanya? May kakilala siyang nurse sa dating rural clinic. Tahimik si Elena. May bagong piraso na naman ang misteryo. Pero hindi nito sinagot ang mas malaking tanong. Bakit ka nasa bahay niya 2 araw bago mawala si Miko? Hindi sumagot si Lorna. Anong kinuha mo? Mga papeles. Nasaan? Hindi ko na alam. Lorna. Muling umiyak ang kapatid niya. Hindi ko alam na magiging mahalaga yon. Pag-uwi ni Elena, nadatnan niya si Ramon sa garahe. Hindi niya ito agad kinausap. Sa halip, inilapag niya ang litrato sa harap nito. Isang sulyap lang. Alam na niyang wala ng saysay ang pagsisinungaling. Pumunta si Lorna kay Jonas. Hindi sumagot si Ramon. May medical record si Miko. Tahimik. Alam mo. Huminto ang kamay ni Ramon. Bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi ko alam kung may seryoso talaga. Pero alam mong may problema siya. Bakit? Napayuko si Ramon. Dahil may utang ako. Napatitig si Elena. Anong koneksyon yan? May negosyo akong pinasok noon. Nalugi. Alam ko. Hindi mo alam kung gaano kalaki. Napatingin siya. May mga taong naniningil. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil natatakot akong mawala sa atin ang bahay. Tumahimik si Elena. Si Jonas tumulong. Tumango. Pero hindi libre. Anong ibig mong sabihin? May koneksyon siya sa mga taong nagpapautang sa akin. Doon niya naalala ang lalaking may helmet na nakita niya kagabi. Yung lalaki sa kalsada. Tumango si Ramon. May nakikita akong ganyang lalaki noon. Sino? Isa sa mga naniningil. Bakit nasa drawing ni Miko? Hindi ko alam. Pero sinabi mong wala kang kilalang lugar na yon. Napapikit si Ramon. Hindi ko sinabi ang buong totoo. Lalong bumigat ang dibdib ni Elena. Alam mo ang bahay. Bakit? Dahil nandoon ako 2 araw bago mawala si Miko. Muling huminto ang lahat. Bakit? Dahil kinausap ko si Jonas. Anong pinag-usapan nyo? Pera. May nakita ka ba kay Miko? Matagal bago sumagot si Ramon. Namutla si Elena.
Kailan? Sa araw na nawala siya. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong protektahan kayo. Sa 8 taon? Hindi sumagot si Ramon. Sabihin mo ang nakita mo. Huminga siya ng malalim. Nakita ko si Miko malapit sa gate. Mag-isa. Hindi. Sino kasama? Isang babae. Si Lorna? Hindi ko alam kung siya. Bakit? Malayo ako. May isa pa bang tao? Tumango si Ramon. May lalaking naka-helmet. Nanlamig si Elena. Anong ginawa niya? Lumapit siya sa babae. At si Miko. Umatras. Natakot? Sigurado ka? Pagkatapos, lumapit ako. Anong nangyari? Tumigil si Ramon. Tumakbo si Miko. Saan? Sa kabilang kalsada. Sinundan mo? Then? Hindi sumagot agad si Ramon. Saka ko siya nawala. Hindi makapagsalita si Elena. Hindi pala niya unang beses naririnig ang tungkol sa pagkawala ng anak niya. Ang asawa niya mismo ay naroon. At hindi niya sinabi. Nang gabing iyon, bumalik si Elena kay Jonas. Hindi na siya nagpaalam sa asawa. Pagbukas ng gate, tila alam na ni Jonas kung bakit siya naroon. Alam mo na. Ano? Na nakita si Miko rito. Hindi lang nakita. Inilabas niya ang litrato. Nandito si Lorna. Tahimik si Jonas. May medical records. Walang sagot. May utang si Ramon. Tumitig si Jonas sa kanya. At sa wakas, parang sumuko ang lalaki. Hindi ko kailanman gustong madamay ang bata. Pero nadamay siya. May babae. May lalaking naka-helmet. May asawa akong nagsinungaling. May kapatid akong nagsinungaling. Lumapit si Elena. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ano? Kung natakot si Miko sa lalaking naka-helmet ni. Huminto siya. Bakit siya pumunta roon? Hindi agad sumagot si Jonas. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi. Dahil may nagsabi sa kanya na may naghihintay sa kanya. Siya sino? Umiling si Jonas. Hindi ko alam. May sinabi ba si Miko? Tumango siya. May sinabi siya sa akin bago siya tumakbo. Ano? Tumingin si Jonas diretso sa mga mata ni Elena. Huwag mong sabihin kay mama na nandito ako. Naniga si Elena. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya nagtatanong kung sino ang kumuha sa anak niya. May mas mahalagang tanong. Bakit mismo si Miko ang ayaw magsabi sa kanyang ina kung nasaan siya? At mas nakakagulat. Sino ang nagsabi sa kanya na may darating na susundo sa kanya? Bakit ayaw magsabi ni Miko sa akin? Paulit-ulit iyong tanong ni Elena habang nakatitig kay Jonas. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, pumasok siya sa maliit na bahay at kumuha ng isang lumang kahon. May isang bagay akong itinago ng maraming taon, sabi niya. Anong bagay? Inilapag niya ang kahon sa mesa. Bago ko sabihin, kailangan mong maintindihan na walang gustong saktan ang anak mo. Pero nawala siya. Alam ko. Kung gayon, magsimula ka sa totoo. Dahan-dahang binuksan ni Jonas ang kahon. May mga lumang resibo, mga papel ng utang, at isang maliit na litrato ng isang lalaki na nakamotor. Nakasuot ito ng helmet. Nanlamig si Elena. Iyan ba ang lalaki? Tumango si Jonas. Si Dario. Kila mo. Isa siya sa mga taong naniningil kay Ramon. Parang biglang naging malinaw ang ilang bagay. Ang takot ni Ramon. Ang mga lihim na pag-uusap. Ang pagpunta nito kay Jonas. At ang lalaking nakita sa paligid ni Miko. Bakit niya sinusundan ang anak ko? Hindi si Miko ang target niya. Napatingin si Elena. Si Ramon. Tahimik. May utang si Ramon na hindi niya sinabi sa'yo. Alam ko na. Hindi mo alam ang lahat. Inilabas ni Jonas ang isang lumang papel. Malaki ang halagang kailangan niyang bayaran. Nang hindi niya mabayaran, nagsimula silang magbanta na kukunin ang jeep niya at ang mga gamit sa bahay. Napahigpit ang kamay ni Elena. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil ayaw niyang makita mong bumagsak siya.
Iyon ang unang pagkakataon na naisip ni Elena na maaaring may ibang uri ng takot ang kanyang asawa. Hindi pagtataksil. Hindi kawalan ng pagmamahal. Kahihiyan. Takot na makita ng pamilya na hindi niya kayang protektahan sila. Pero hindi iyon ang buong dahilan kung bakit nasa drawing si Miko, sabi ni Jonas. Napatingin si Elena. May narinig ang bata. Ano? Isang pag-uusap. Kanino? Kay Ramon at kay Dario. Nanginginig ang boses ni Jonas. 2 araw bago siya mawala, nag-usap sila sa likod ng bakery. Narinig ni Miko. Ano ang narinig niya? Na kapag hindi nakabayad si Ramon, kukunin nila ang jeep at sisiguraduhin hindi na siya makakabalik sa negosyo. Napapikit si Elena. Biglang bumalik sa isip niya ang isang gabing tinanong siya ni Miko. Ma, mawawala ba ang bahay natin? Akala niya noon, bata lang siyang natatakot. Hindi pala. May pinanggalingan ang tanong. Bakit hindi ko alam? Dahil sa tingin ni Ramon, kaya niyang ayusin. Hindi niya inayos. Hindi. Nilingon ni Jonas ang bintana. Mas lalo siyang natakot nang marinig niyang may nagtatanong kung nasaan si Miko. Nanlamig si Elena. Sino ang nagtanong? Dario. Bakit? Dahil nakita niyang pamilyar ang bata sa lugar. Pamilyar? Hindi niya alam na anak iyon ni Ramon. Kung gayon, bakit? Dahil nakita niya si Miko na hawak ang drawing. Tumahimik si Elena. Anong kinalaman ng drawing? Hindi ko alam. Jonas. Hindi ko alam noon. Napatingin siya sa lumang larawan. Pero may kakaibang bagay sa drawing. Yung 3 marka. Tumango si Jonas. Napansin mo? Akala ko simpleng guhit lang. Hindi. Itinuro niya ang mapalike na bahagi ng drawing. Mga liko yan. Mga liko. Sa daang papunta sa lumang clinic annex. Napatigil si Elena. Clinic? Bakit pupunta si Miko roon? Hindi ko alam. May sakit ba siya? Nagkaroon ng katahimikan. May sakit siya noon, sagot ni Jonas. Napapikit si Elena. Alam mo? Bakit? Dahil si Lorna ang humingi ng tulong. Muling bumalik ang pangalan ng kapatid niya sa lahat ng lihim. Sinabi niya sa akin na paulit-ulit nahihilo si Miko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil sinabi ni Ramon na huwag muna. Napayuko si Elena. Hindi na galit ang nararamdaman niya. Sakit. Sakit dahil ilang tao ang may alam tungkol sa anak niya habang siya ang ina. Kinabukasan, hinarap niya si Ramon. Hindi siya sumigaw. Hindi na kailangan. Inilapag niya sa mesa ang mga papel na nakuha kay Jonas. May utang ka. Hindi gumalaw si Ramon. May problema si Miko. Tahimik. At alam mo. Pumikit si Ramon. Alam ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil natatakot ako. Sa akin. Sa sarili ko. Mahina ang boses niya. Akala ko kaya kong ayusin lahat. Pero hindi mo inayos. Hindi. Bakit? Dahil noong araw na yon nakita ko si Dario. Napatingin si Elena. Sinundan ka niya? Hindi. Si Miko. Bakit? Hindi ko alam. Sabihin mo. Huminga ng malalim si Ramon. Nauna akong dumating sa bahay ni Jonas. Gusto kong kunin ang isang medical report tungkol kay Miko. Bakit? Dahil gusto kong malaman kung gaano kaseryoso ang kondisyon niya. Hindi mo ba pwedeng tanungin ang doktor? May kailangan akong bayaran. Ramon ni. Wala akong pera. Tumahimik si Elena. Habang kausap ko si Jonas, nakita ko si Miko. Kasama si Lorna. Hindi. Kung gayon, sino? May babaeng nakabeje. Agad niyang naalala ang sinabi ng saksi. Hindi ko kilala. Si Lorna ba? Hindi ako sigurado. At si Dario? Anong nangyari? Nakita ni Miko si Dario. Natakot siya. Bakit hindi mo siya agad kinuha? Napayuko si Ramon. Dahil narinig kong sinabi ni Dario eh. Tumigil siya. Ano?
Sabihin mo sa tatay mo na hindi na pwedeng maantala. Nanginginig ang boses ni Elena. Alam pala ni Dario na anak mo si Miko. Hindi ko alam kung alam niya noon. Pagkatapos, lumapit ako kay Miko. At tumakbo siya. Bakit? Dahil akala niya galit ako. Napapikit si Elena. Sinundan mo? Saan? Sa kabilang kalsada. Pagkatapos, may van na dumaan. Yung may pulang krus? Tumango si Ramon. Puti. May nakita ka bang sumakay si Miko? Hindi. Kung gayon, bakit nawala siya? Mabagal na umiling si Ramon. Hindi ko alam. Tahimik si Elena. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiiyak ang asawa niya. Pero may narinig ako bago siya mawala. Ano? Lumunok si Ramon. Tumakbo siya papunta sa babaeng nakabeje. Bakit? Dahil sinabi nito. Huminto siya. Anak, may mensahe ako mula sa mama mo. Nanlamig si Elena. Ako? Tumango si Ramon. At sinundan siya ni Miko. Kinabukasan, muling binalikan ni Elena ang drawing. Ngayon, iba na ang tingin niya rito. Hindi lang ito larawan ng isang lugar. Ito ay rekonstruksyon ng araw na nawala si Miko. Ang tatlong marka sa kalsada. Ang blue gate. Ang red cart. Ang tatlong figure. At ngayon, isang tanong. Bakit may taong nagsinungaling sa anak niya gamit ang pangalan ng kanyang ina? Bago siya makaalis, tumunog ang telepono niya. Si Jonas. May nahanap ako. Ano? Isang lumang record. Anong record? Hindi kay Miko. Kanino? Sa babaeng nakabeje. Napatigil si Elena. Ano ang pangalan? Tahimik si Jonas sandali. Pagkatapos ay sinabi niya. Teresa Villanueva. Napakunot no si Elena. Kila mo siya. Nasaan siya? Hindi na siya rito nakatira. Saan? Sa kabilang bayan. Bakit siya ang kasama ni Miko? Hindi agad sumagot si Jonas. At bago niya ibaba ang telepono, isang bagay ang sinabi niya. Hindi niya dinukot ang anak mo. Humigpit ang hawak ni Elena sa telepono. Kung gayon, bakit niya siya isinama? Mahabang katahimikan. Dahil akala niyan. Huminga si Jonas. Pinoprotektahan niya si Miko. At doon muling nagbago ang buong kwento. Dahil baka ang hinahanap nila sa loob ng 8 taon ay hindi isang taong kumuha kay Miko, kundi isang taong naniwalang inililigtas niya ang isang batang nasa panganib. Hindi na naghintay si Elena ng susunod na araw. Kinabukasan, kasama si Ramon, pumunta siya sa kabilang bayan kung saan huling alam ni Jonas na nakatira si Teresa Villanueva. Sa buong biyahe, hawak niya ang lumang drawing ni Miko. 3 maliliit na marka sa kalsada. Dati, akala niya simpleng guhit lang yon. Ngayon, may ibang kahulugan na. 3 liko. 3 punto na pwedeng sundan. At kung tama si Jonas, ang dulo ng rutang iyon ay isang dating rural clinic. Bakit hindi natin ito nakita noon? Mahina niyang tanong. Nakatingin sa labas ng bintana si Ramon. Dahil hinahanap natin siya sa mga lugar kung saan siya maaaring dinala. Hindi sa lugar kung saan siya pumunta. Tahimik si Ramon. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Sa loob ng 8 taon, lahat sila ay naghanap ng taong kumuha kay Miko. Walang nagtanong kung saan mismo nagpunta ang bata bago siya nawala. Maliit na lamang ang lumang klinik. Ang dating puting pintura ay halos natuklap na. Nang sabihin ni Elena ang pangalan ni Miko, matagal na tiningnan ng administrator ang kanilang mukha. May lumang records pa po ba kayo? Kaunti. May batang dinala rito 8 taon na ang nakalipas. Hindi agad sumagot ang babae. Anong pangalan? Miguel Santos. Naghanap siya sa lumang ledger. 1, 2, 3 pahina. Hanggang sa huminto ang daliri niya. May Miguel. Napahawak si Elena sa mesa. Edad? 8 taon. Petsa. Ipinakita ng babae ang record. Parehong-pareho sa araw na nawala si Miko. Hindi makahina si Elena. Siya yon. May nakasulat sa tabi ng pangalan. Miguel, surname unclear.
At sa ibaba. Brought in after minor road incident. Conscious, confused, repeatedly asking for mother. Nanginginig ang kamay ni Elena. Sinabi niyang mama. Tumango ang administrator. Paulit-ulit. May kasama ba siya? May babaeng nagdala. Liza. Umiling ang babae. Wala akong buong pangalan. Inilabas niya ang susunod na pahina. May pirma. Lorna Villanueva. Naniga si Elena. Hindi ito pirma ng kapatid ko. Napatingin ang administrator. Sigurado ka? Kilalang-kilala ko ang sulat niya. Inilabas ng babae ang isa pang lumang form. Ganito ang pirma niya. Napatingin si Elena. Magkaiba. Sa unang pagkakataon, may matibay silang patunay. May gumamit ng pangalan ni Lorna para i-record ang pagdala kay Miko. Pero bakit? May isa pang record, sabi ng administrator. Ipinatong niya sa mesa ang transfer form. Kinailangan naming ilipat ang ilang pasyente ng gabing iyon. Binasa ni Elena ang bawat linya. Patient transferred to temporary children's care. Temporary? May volunteer na tumanggap sa bata. Si Teresa. Tumango ang babae. Teresa Villanueva. Pareho ng apelyido sa record. Magkamag-anak ba sila? Umiling ang administrator. Hindi ko alam. Pareho lang yata ng apelyido. Tiningnan ni Elena si Ramon. May naisip ang asawa niya. May contact number. May inilabas na lumang notebook ang administrator. May address. Agad niya itong kinopya. Bago sila umalis, may isa pang tanong si Elena. May dumating ba para kunin ang bata? Nag-isip ang babae. Meron. Sino? May isang babae kinabukasan. Si Lorna? Hindi ko alam. Ano ang pangalan? Tiningnan niya ang record. Lorna Villanueva. Napapikit si Elena. Pero sabi ninyo hindi pirma niya. Hindi. Kung gayon, sino yon? Umiling ang administrator. Hindi namin alam. Sa labas ng klinik, hindi agad sumakay si Elena sa sasakyan. Nakatayo lang siya sa tabi ng pinto. Buhay si Miko pagkatapos mawala. Tumango si Ramon. Buhay. Paulit-ulit akong tinatawag. May pagkakataon tayong makita siya. Walang sagot si Ramon. May taong gumamit ng pangalan ni Lorna. May kumuha sa kanya sa klinik. Pero hindi natin alam kung sino. Tahimik. At sa katahimikang iyon, mas naging mabigat ang susunod niyang tanong. May alam ka ba? Hindi. Sigurado? Tumingin si Ramon sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi. Nahanap nila si Teresa makalipas ang halos isang oras. Maliit ang bahay nito sa isang tahimik na barangay. May mga paso ng halaman sa labas. May lumang upuang kawayan. Nang buksan ng matandang babae ang pinto at makita ang drawing sa kamay ni Elena, agad nagbago ang kanyang mukha. Hinihintay ko na kayong dumating. Nanlamig si Elena. Ano? Akala ko hindi na kayo makakarating. Kila ninyo si Miko? Tumango si Teresa. Hindi ko lang siya kilala. Binuksan niya ng kaunti ang pinto. Inalagaan ko siya. Parang nawala ang lahat ng lakas sa katawan ni Elena. Buhay siya. Mabuti ba siya? Tumango si Teresa. Matagal. Nasaan siya? Hindi na siya rito. Mabilis na tumaas ang boses ni Elena. Nasaan? Sandali. Hinawakan siya ni Ramon sa balikat. Pakinggan muna natin. Pinapasok sila ni Teresa. Sa loob ng bahay, may mga lumang litrato ng mga bata. May isang maliit na frame na nakatalikod. Nang ibinalik ito ni Elena, parang may sumuntok sa dibdib niya. Si Miko. Hindi sanggol. Hindi batang litrato. Mas matanda ng kaunti. Nakaupo sa harap ng parehong bahay. May hawak na lapis. Bakit hindi niyo kami hinanap? Hinahanap ko. Bakit hindi niyo kami natagpuan? Dahil hindi tama ang pangalan sa mga record. Pero alam ninyong Elena ang pangalan ng nanay niya. Tumango si Teresa. Halos araw-araw. Napaluha si Elena.
Anong sinasabi niya? Nababalik ka. Humigpit ang hawak ni Elena sa lumang litrato. Bakit hindi siya umuwi? Sinubukan niya. Paano? May mga pagkakataong gusto niyang tumakbo pabalik sa inyo. Bakit hindi? Dahil sa takot. Kanino? Sa mga taong akala niyang nasa likod ng pagkawala niya. Nanlamig si Elena. Akala niya ba may kumidnap sa kanya? Umiling si Teresa. Hindi niya iyon naintindihan. Kung gayon, ano ang alam niya? Alam niyang may mga matatandang nag-aaway tungkol sa pera. Napayuko si Ramon. Alam niyang takot ka, pagpapatuloy ni Teresa. At akala niya baka mas mapanganib kung susubukan niyang umuwi ng mag-isa. Tahimik si Elena. Hindi pala nawala ang alaala ng anak niya. Nagawa nitong mabuhay sa gitna ng kalituhan. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang hindi nito nakalimutan. Ang kanyang ina. May drawing siya, sabi ni Teresa. Agad tumingin si Elena. Kailan? Sa unang gabi. Naglabas ang matanda ng isang lumang folder. Nandoon ang drawing. Mas kumpleto kaysa sa lahat ng nakita nila. Asul na gate. Malaking puno. Pulang cart. 3 liko sa kalsada. At sa ibaba. Dito ako naghintay kay mama. Napaupo si Elena. Hindi niya ako hinihintay sa bahay. Umiling si Teresa. Hindi. Sa Blue Gate. Bakit? Sinabi niyang iyon ang huling lugar na alam niyang pwedeng puntahan mo. Napaluha si Elena. 8 taon niyang hinanap ang anak. At ang anak niya, sa paraang kaya ng isang 8 taong gulang, ay gumawa rin ng sarili niyang paraan para mahanap siya. Nasaan ang original? Tumingin si Teresa sa folder. Dito. Bago pa yon makuha ni Elena, may napansin siyang isa pang dokumento. Transfer record. May petsa. May pirma. At may pangalan ng taong umangkin kay Miko. Lorna Villanueva. Hindi siya ito, sabi ni Elena. Tumango si Teresa. Hindi. Kung ganoon, sino? Matagal na tumingin ang matanda sa kanila. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan. Pero kilala ninyo siya. Bakit? Dahil sinabi niyang kamag-anak siya. Hindi siya kamag-anak. Alam ko ngayon. Bakit niyo pinayagan? Dahil may dala siyang papeles. Anong papeles? Tumahimik si Teresa. Papeles na mukhang totoo. Biglang nag-iba ang mukha ni Ramon. May nakita ba kayong May. Sino ang nasa Liza. Nagkatinginan ang magkapatid. Liza. Hindi ko sinabi na yon ang totoong tao. Napahawak si Elena sa mesa. Kung gayon, sino? Dahan-dahang umiling si Teresa. Hindi ko alam. Huminga siya ng malalim. Pero may isa akong naaalala. Ano? May taong sumundo kay Miko sa klinik. Sino? Isang lalaki. Naka-helmet. Hind. Kung gayon, may hawak siyang lumang brown envelope. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. May sinabi ba siya? Tumango si Teresa. Sinabi niyang hindi niya kukunin si Miko. Ano? Protektahan daw niya. Kanino? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkatapos ay ibinaba niya ang boses. Sa mga taong naghahanap sa ama niya. Tahimik si Ramon. Dahil alam na niya kung sino ang tinutukoy. May isang pangalang matagal niyang iniiwasan. Pero bago niya iyon masabi, may isang detalye sa drawing na napansin si Elena. Ang 3 maliliit na marka. Hindi pala simpleng liko. May tinutukoy na 3 turn mula sa Blue Gate papunta sa isang lumang daan sa kabilang bayan. Ang rutang iyon ay eksaktong papunta sa bahay na tinitirhan noon ni Teresa. Biglang napatingin si Elena sa anak niyang drawing. Mula pa sa unang araw, iniwan na ni Miko ang daan. Hindi lang para maalala ang lugar, kundi para may makasunod sa kanya balang araw. At ngayon, sa wakas, alam na nila kung saan humantong ang daang iyon. Pero may isang tanong na hindi pa rin masasagot. Sino ang lalaking gumamit ng pangalan ni Lorna para kunin si Miko, at bakit niya kailangang itago ang bata sa kanilang pamilya ng 8 taon? Tahimik ang buong bahay ni Teresa.
Sa mesa sa pagitan nila ay nakalatag ang lumang drawing ni Miko. Ang asul na gate. Ang malaking puno. Ang pulang cart. At ang tatlong maliliit na marka sa daan. Sa loob ng 8 taon, ilang beses nilang tiningnan ang mga detalyeng iyon nang hindi nauunawaan ang ibig sabihin. Ngayon, unti-unti nang nabubuo ang larawan. Yung lalaking may brown envelope, tanong ni Elena. Sigurado ba kayong siya ang sumundo kay Miko? Tumango si Teresa. Hindi ko nakita ang buong mukha niya. Pero kilala ko ang boses. Boses. Napatingin siya kay Ramon. Pamilyar sa kanya. Napakunot noo si Elena. Kanino? Hindi agad sumagot si Teresa. Sa kapatid mo, sabi niya. Napalingon si Elena kay Ramon. Lorna? Umiling si Teresa. Hindi. Sayo. Nanlamig si Elena. Sa akin. Hindi mismo sayo. Sa pamilya mo. Tahimik siyang tumingin kay Ramon. At sa mukha nito, nakita niya ang sagot bago pa ito magsalita. Victor. Napapikit si Ramon. Pinsan ko. Bakit siya? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay inilabas ni Teresa ang isang lumang larawan. Isang lalaking nasa 40 ilang taon. Siya. Hindi agad gumalaw si Elena. Bakit niya kukunin si Miko? Tumayo si Ramon. Dahil siya ang tumulong sa akin. Napatingin si Elena. Sa utang. Tumango siya. Si Victor ang unang nakipag-usap sa mga taong naniningil sa akin. Hindi niya sila gusto pero may koneksyon siya sa kanila. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong ako ang umayos. Pero hindi ka umayos. Napayuko si Ramon. Hindi. Huminga siya ng malalim. Nang makita ni Victor si Miko sa klinik, alam niyang may problema. Anong problema? Hindi lang ang utang. Tahimik ang lahat. May nagbanta sa akin noon na kapag hindi ako nagbayad, pati pamilya ko pag-initan. Nanginginig ang boses ni Ramon. Akala ni Victor, pwedeng gamitin si Miko para takutin ako. Pero hindi niya siya ipinahamak. Hindi. Kung gayon, bakit niya kinuha? Dahil akala niya, iyon ang pinakaligtas na paraan para mailayo si Miko. Napatingin si Teresa kay Elena. Iyon din ang sinabi niya sa akin. Hindi pa rin kumbinsido si Elena. Pero 8 taon. Hindi dapat 8 taon, sabi ni Teresa. Bakit naging 8 taon? Dahan-dahang umupo si Teresa. Dahil matapos siyang kunin sa klinik, dinala siya sa akin. Bakit? Dahil may emergency sa pamilya ni Victor. Kinailangan niyang umalis sa bayan ng matagal. Babalik daw siya. Pero hindi siya bumalik. Hindi. Napayuko ang matanda. Hindi niya alam na matagal nang naghahanap sa kanya ang pamilya. At kami naman, hindi namin alam kung paano kayo mahahanap. Napatingin si Elena kay Ramon. Bakit hindi mo siya hinanap? Namutla ang lalaki. Hinahanap ko. Nasaan ang ebidensya? Wala. Dahil natakot ka. Tumango si Ramon. Akala ko kapag sinabi ko ang lahat, baka hanapin nila si Miko para saktan siya. Tahimik si Elena. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung bakit napakaraming kasinungalingan ang nabuo. Hindi dahil walang nagmamahal kay Miko. Kundi dahil bawat isa ay gumawa ng desisyong akala nila ay proteksyon. At sa bawat desisyong iyon, lalo nilang inilayo ang bata. Nasaan si Victor ngayon? Tanong ni Elena. Buhay pa, sagot ni Teresa. Nasaan? Ibinigay nito ang address. Hindi na sila naghintay. Nang makita ni Victor si Elena, hindi na siya nagtangkang magsinungaling. Alam kong darating ang araw na ito. Bakit mo kinuha ang anak ko? Hindi siya sumagot agad. Akala ko pinoprotektahan ko siya. Sa 8 taon? Hindi iyon ang plano. Pero nangyari. Tumango si Victor. Alam ko. Bakit mo ginamit ang pangalan ng kapatid ko? Dahil ayokong hanapin ng mga naniningil sa pamilya mo ang bata. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tama ka. Huminga siya ng malalim. Doon ako nagkamali. Nangingilid ang luha niya. Akala ko kaya kong ayusin. Akala ko maibabalik ko siya agad. Pero hindi mo ginawa. Hindi ko nagawa.
Bakit? Dahil nang bumalik ako, umalis na si Teresa sa dating clinic. Nailipat na ang records. At natakot akong lumitaw. Natakot ka? Samantalang kami Hindi na natuloy ang salita ni Elena. 8 taon. Isang buong pagkabata. Isang buong buhay ang nawala. May alam ba si Miko kung sino ka? Anong sinabi niya? Napayuko si Victor. Hindi niya ako tinawag na tito. Tahimik ang lahat. Tinawag niya akong Kuya Vic. Napapikit si Elena. Bata pa lamang si Miko noon. At marahil ay hindi nito naintindihan kung bakit ang taong nagsasabing pinoprotektahan siya ay siya ring naglalayo sa kanya sa pamilya. Kinabukasan, bumalik silang lahat kay Teresa. At doon dumating ang pinakamahalagang bahagi. May isa pang tao sa bahay. Isang binata. Nakaharap siya sa bintana. Nang marinig niya ang pinto, lumingon siya. Hindi man siya nakita ni Elena sa loob ng 8 taon, nakilala niya agad ang mga mata. Miko. Dahan-dahang lumapit ang binata. Ma? Hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Yumakap siya sa anak. Mahigpit. Parang gusto niyang bawiin ang 8 taon sa isang yakap. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko rin. Nanginginig ang boses ni Miko. Akala ko ayaw niyo na sa akin. Hinding-hindi. Sa likod nila, tahimik na umiiyak si Ramon. Lumapit si Miko sa ama. Matagal silang nagkatinginan. Ako ang may kasalanan, sabi ni Ramon. Alam mo? Bakit hindi mo ako hinanap? Hinanap kita. Pero hindi mo sinabi kay mama ang lahat. Hindi makasagot si Ramon. Sorry. Matagal na nakatingin si Miko sa kanya. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Galit ako noon. Tumulo ang luha ni Ramon. Pero ayoko nang habang buhay akong galit. Doon sila nagyakap. Hindi agad. Hindi perpekto. Pero sapat. Maya-maya, kinuha ni Miko ang lumang drawing. Oh. Ito. Bakit mo iginuhit? Tumingin siya sa papel. Para hindi ko makalimutan. Ang lugar? Umiling siya. Ang daan. Napakunot no si Elena. Bakit? 3 liko bago Blue Gate. Itinuro niya ang maliliit na marka. Dito ako naghintay. Naghintay kanino? Kay Miko mismo nang galing ang sagot. Sayo. Napaluha si Elena. Pero bakit hindi ka umuwi? Akala ko susunduin mo ako roon. Bakit mo naisip? Dahil sinabi ng babaeng kasama ko na alam mo raw kung nasaan ako. Natigilan si Elena. Hindi ko sinabi yon. Alam ko na ngayon. Tumingin si Miko sa lumang drawing. Kaya ginawa ko ito. Para saan? Para kapag dumating ka, alam mo kung saan ako pupunta. Napahawak si Elena sa mukha niya. Sa loob ng 8 taon, akala niya ang drawing ay isang palaisipan. Akala niya may nakatagong sikreto. Pero ang totoo, wala palang lihim na mensahe. Isang batang natatakot lamang ang nagtangkang gumawa ng sariling paraan para hindi malimutan ang daan pauwi. At sa wakas, naintindihan ni Elena ang pinakamahalagang clue sa buong kwento. Hindi ipinapakita ng drawing kung saan dinala si Miko. Ipinapakita nito kung saan niya gustong balikan ang kanyang pamilya. Hindi nabura ng isang araw ang 8 taong sakit. Hindi agad bumalik ang dating buhay. May mga tanong pa rin. May mga sugat pa rin. At may mga taong kailangang humingi ng tawad. Humingi ng tawad si Lorna. Humingi ng tawad si Victor. Humingi ng tawad si Ramon. At si Elena, sa huli, ay hindi humingi ng tawad sa anak. Yumakap lamang siya rito. Dahil wala siyang kasalanan sa pagmamahal sa kanya ng bawat araw na nawala ito. Habang pauwi sila, hawak ni Miko ang lumang drawing. Napangiti siya. Mama? Oh. Uwi na ba tayo? Pinisil ni Elena ang kamay niya. Anak. Sa pagkakataong iyon, wala nang paghihintay. Wala nang asul na gate. Wala nang 3 liko. Wala nang lumang drawing na kailangang unawain. Dahil nakauwi na ang batang 8 taon nilang hinintay. At marahil, iyon ang pinakamalaking aral sa kanilang kwento. Minsan, hindi isang masamang tao ang tuluyang naghihiwalay sa isang pamilya.
Minsan, takot, katahimikan, at maling desisyong ginawa para magprotekta, ang siyang unti-unting naglalayo sa mga taong nagmamahalan. Ngunit gaano man katagal maitago ang katotohanan, darating ang araw na ang isang simpleng alaala, kahit isang lumang drawing lamang, ay maaaring maging daan para makauwi ang isang pusong matagal nang naghihintay. At sa kanilang pamilya, ang drawing ni Miko ay hindi na simbolo ng pagkawala. Ito na ang naging simbolo ng pag-uwi.